Paano ka ba makapag-start ng isang food delivery business kahit na wala kang kapital or meron kang konting pera na magagamit sa isang food delivery business? Hi, my name is Kyle and sa video na to is bibigyan ko kayo ng tips or ng idea kung paano kayo makapag-start ng isang food delivery business ng manual, nang hindi kailangan ng system, pero namamayagpag sa lupet. So, bibigyan ko kayo ng idea na merong dalawang streams na nag-i-income ang isang food delivery business. Una is yung delivery fee, basic. Alam natin yan lahat. Delivery fee, buy natin yan sa rider kasi dineliver nila yung mga pasabay natin. Dineliver nila yung mga product na dapat nating mga pina-deliver natin. Basic yan, delivery fee, alam natin yan. Merong gas, merong maintenance, meron silang motor. Dapat talaga natin silang bayaran, basic. Pero yung late lang talaga at pinaka-importante na overlook ko noon is meron pala talagang two ways, no? Two ways na nag-i-income ang isang food delivery business. At yung pangalawa na yon is commission per merchant. I mean, commission per sale sa mga partner merchants nyo. So, kung food delivery business ka, syempre, food yung mga minamarket mo. Meron kang minamarket na mga business dyan sa local or dyan sa malapit sa inyo na kaya mong i-deliver sa mga customers nyo or sa mga customers nila. Tama? So, ang food delivery business kasi talaga is hindi talaga siya food delivery business. Ang food delivery business um, is actually a platform of food merchant and customer. So kung gusto mong mag-start ng food delivery business, no, kalimutan mo muna yung food delivery business na yan. Hindi mo kailangan ng motor, hindi mo kailangan ng kung ano-ano, hindi mo kailangan ng um, rider agad. No? Yung hindi mo kailangan mag-hire ng rider agad. Yun yung gusto kong sabihin. Kasi kung gusto mo mag-start ng food delivery business, kailangan mong i-position yung utak mo, para hindi nyo magaya yung pagkakamali ko nung una. Kung food delivery business ka, yung i-position mo yung sarili mo na platform ka between food merchant and also the customer. Ang Food Panda, wala silang motor. Alam natin yan. Ang Food Panda, wala silang motor. Nag-hire sila ng mga may motor. So, yung Food Panda talaga is actually an IT company. Nagpo-provide sila ng isang app, platform, na merong merchant at merong mga customer na nag-o-order. Basic, di ba? Yan yung late na realize ko nung nag-start ako ng food delivery business. Kaya kung gusto mo mag-start ng food delivery business, hindi mo kailangan agad mag-app. Kailangan mo lang talaga ng merchant partner at isang Facebook page na doon mag-message ang mga customer nyo. So, kung gusto nyo manualin nyo muna lahat. Mag-post kayo ng mga partner merchant nyo, i-post mo yung mga menus at lahat-lahat at mag-partners ka ng mga merchants dyan sa malapit sa inyo, mag-deal ka kung magkano yung commission na kailangan nilang bayaran at kung may mag-order sa inyo, maghanap kayo ng mga freelance na driver dyan malapit sa inyo and then kahit na wala kang delivery fee muna for the meantime, income sa delivery fee, at least meron kang commission per sale. At least alam na nila kung saan sila dapat mag-order when it comes sa ganyang merchant. Kasi isa din 'yan, no? Isa din 'yan sa mga hindi ko na realize na yung mga food delivery business is actually a sales company na tumutulong sila sa sales ng isang merchant. So yan, dapat kailangan yung tandaan na kung gusto mo nyo mag-start ng isang food delivery business, is kailangan yung i-position yung sarili nyo as a sales, marketing, and also nag-offer din kayo ng convenience service sa mga customer nyo. So yun lang pinaka-basic na concept talaga ng food delivery business. Hindi siya mahirap, napakadaling simulan, especially kapag nagsimula kasi sa maliit na city. Mas maliit yung marketing cost sa Facebook. And then, nakakapag-start at merong o-order niyan. Grabe na talaga. Sa isang week, no? At least meron ka 10 merchant na masarap talaga yung mga merchant na yun. Masarap talaga yung mga binibenta nila. Tapos nag-Facebook ads ka na at least 1 week. Grabe talaga if walang mag-order kahit isa sa isang week. So, subukan nyo. Yan yung pinakamadaling way for you to start manually sa isang
food delivery business. So, yun lang. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo at may bagong insight na ah, tumatak sa utak nyo when it comes sa food delivery business. So, God bless sa mga ventures nyo and see you in the next video. Bye-bye!